Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Diretso na tayo. Dito sa ating pag-uusapan. Ito daw sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na naglabas na raw ang ICC ng warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Ito raw ay fake news. Sapagkat mismo ang ICC spokesperson ang naglabas ng pahayag na wala pong warrant kay Bato de la Rosa. At hindi po totoo na meron nang warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, sa isang programa ay naglabas po ng pahayag itong si Boying Rimulya. Dito mga kababayan, para malinaw na galing kay Boying Rimulya yung pahayag na yon. Ito pakinggan po natin. Pero I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Okay. So yan dyan po sa programa nila. Ano ba pangalan na itong programang ito? Hindi ko alam kung anong programa ito. Pero ayon po kay Jesus Crispin Boying Rimulya, itong ating ombudsman, ay naglabas na nga ang ICC ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Ito pares. Warrant of arrest. Parang At yan, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction, as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Tama? Okay. So, although wala na sa jurisdiction ng ombudsman yung pagkalap ng impormasyon tungkol dyan sa warrant of arrest si Bato de la Rosa, ito raw ay public interest, kaya inilabas niya yung usapan nila nung kausap niya. Hindi naman sinabi kung sino yung kausap niya, pero person in authority yung kausap niya na nagsabi na may warrant of arrest na nga ito kay Bato de la Rosa. Sabi pa nga dito yan po ba ay kumpirmado? Pero doon sa sagot ni Boying Rimulya, sabi niya, I think so. Kapag gano'n ang sagot, I think so, isa mismo, hindi pa sigurado. Diba? Tingnan niyo, ulitin natin At pakinggan niyo maigi yung sagot ni Boying Rimulya. Kasi sabi niya, I think so. So, hindi siya, sa tingin ko, hindi siya sure. Ito, pakinggan ulit natin. Pero I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Parang At yan, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction, as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, ombudsman? I think so. I would say so. Na, I think so. I would say so. So parang hindi 100% na kumbinsido etong si Ombudsman Rimulya. Diba? Kasi pag sinabi natin, I think so. Diba? I think so. Siguro. Diba? Dapat kung sumagot si Rimulya ng, ay sigurado ako. Oo, sigurado. Meron. Ayun. Talagang meron na nga. Pero yung sagot na I think so, I believe so, parang alanganin. Ito, ulitin natin. Confirmed na, ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Tama? Okay. So, may nagsabi sa kanya na person of authority. At siguro, hindi naman magsasalita yon kung hindi totoo. So, ang tanong dyan, fake news ba? Ito si Boying Rimulya, nung sinabi niya na may warrant of arrest na itong ICC laban kay Bato de la Rosa? O totoo ang balita? Mga kababayan, marami po nagsasabi na hindi totoo. Pero etong mismong si Harry Roque, bagamat hindi sigurado yung sagot ni Boying Rimulya, naniniwala siya na meron nga. Mamaya, pakinggan natin si Harry Roque. Pero, pakinggan muna natin itong basahin muna natin itong pahayag ng mismo ng ICC
Ito mga kababayan. Ha? Ito, International Criminal Court. No ICC news can be found only on ICC official communications channels and press releases. So kung titingin daw kayo ng mga balita, doon po sa official website ng ICC para malaman nyo ang totoo. Ito mga kababayan, ICC nilinaw, walang warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Mariing itinanggi ng International Criminal Court ICC na naglabas ito ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, taliwas sa kumalat na ulat sa lokal na media. Sa Facebook post ng Bombo News, sinabi ni Dr. Fadi L. Abdallah, tagapagsalita ng ICC, na walang anumang warrant of arrest na inilabas laban kay De La Rosa at tanging mga opisyal na anunsyo ng ICC lamang ang dapat paniwalaan. No ICC news can be found except on the ICC's official communications, channels, and press releases. Paliwanag ni L. Abdallah. Ang paglilinaw ay kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na nagsabing may inilabas ng arrest warrant laban sa senador kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So ngayon, hindi pa kinukumpirma ng ICC ang anumang bagong hakbang o legal na aksyon kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayan mga kababayan. O sabi rito, ganyan si Asong Ben Dalo. Ito, ambot na lang kay Boyeng Ombudsman, fake news, ha 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 ha. Ay, si Rimulya nagka-cancer. Nagka-cancer na lahat-lahat. Sinungaling pa din. Hindi pa natuluyan. Yan mga kababayan. So, nagagalit sila kay Rimulya. Kasi nga sinungaling daw. So, ibig sabihin si Ombudsman Rimulya may pakananan. Ano ang dapat ihatol sa isang opisyal na gumagawa ng maling info? Hanggat hindi ninyo alisin ang taong yan sa Ombudsman, mananatiling magulo ang Pilipinas, nag-iisa lang yan. Yan, ang dami nagagalit. Mga network news ngayon, mga fake news, hindi mo na mag-confirm. Masyado kayong atat na atat. Ito pa. Ipapadampot talaga nila si Bato para may pag-usapan na naman at patabunan ng issue sa flood control. Parang yung kay PRRD lang. Dinampot ng matakpan yung pagkakasangkot ni Liza Tanas sa drug overdose pagkamatay ni Tantoco. Diversionary tactic na naman para hindi mapag-usapan ang floods in Cebu. Ang tatalino talaga nito. Ating mga kababayan, mga ang gagaling mag-isip. Ang gagaling mag-isip ng ating mga kababayan at nakapag-isip agad sila ng mga teorya tungkol dito kay Boyeng Rimulya. So bakit niya raw sinabi na meron ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa, mismo nag-ICC ang nagsabi na wala. Ito mga kababayan, pakinggan naman natin si Harry Roque. Kasi para kay Harry Roque, para sa kanya, totoo yung sinabi ni Rimulya na meron. Bagamat hindi pa kinumpirma ng ICC, pero pag galing kay Boyeng Rimulya, pwede daw itong totoo. Bakit? Okay, malilito kayo lilito kayo. Ang gulo. Ano ba talaga totoo? Fake news ba? O nauna lang magsabi si Rimulya? Hindi kinumpirma ng ICC yung sinabi ni Rimulya? Pero meron ba talagang parating na warrant of arrest kay Bato? Na hindi lang kinumpirma ng ICC at hindi pa inilalabas? Iba yung naiisip ni Harry Roque. Kasi katulad nito, sinasabi nila na wala. So hindi sila maniniwala. Magiging kampante ngayon si Bato de la Rosa. Magiging kampante, wala, fake news pala yan, hindi pala totoo yan. Wala namang nilalabas ang ICC, mismo ICC nagsabi na wala namang warrant of arrest. Tapos ngayon, bibiglain itong si Bato de la Rosa. Bit-bit yung warrant. Parang yung kay Duterte, di ba? Wala namang pinakitang warrant of arrest Kay Duterte, meron ba?
Hindi nga nila alam na may warrant eh. May nagsabi na may warrant na pero parang hindi ata sila naniwala dun sa balita kasi nga hindi kumpirmado. Kaya etong si Digong umuwi dito galing sa ibang bansa. Yun ang nangyari. Sinasabi nila, kinidnap. Kumbaga, inabangan talaga. At doon sinabi at kinumpirma na merong ICC warrant etong si Digong. Kaya sabi ni, parang ganun din naisip ni Harry Roque, baka ganun na naman yan. At baka makidnap si Bato de la Rosa. Na meron talagang ICC warrant, pero hindi kinumpirma ng ICC dahil wala doon sa webpage. Pero ang totoo, meron talaga. O, pwedeng ganun. Para mabigla etong si Bato de la Rosa. Napakinggan natin, minsan maganda rin yung tamang hinala eh. Minsan maganda rin yung tamang hinala kasi minsan, yung tamang hinala mo, minsan tumatama. Di ba? Lalong-lalo na, ito si Harry Roque, medyo matagal na rin sa ibang bansa to. Baka nahihibang na rin ito. Baka tama yung sinasabi niya. Mga kababayan, tingnan niyo, pakinggan niyo si Harry Roque. Yung kanyang pananaw dito sa issue ng warrant of arrest para kay Bato de la Rosa. Magandang umaga, araw po sa inyong lahat. Magandang araw din. Well, ako po ay nagulantang ng aking pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice na nasa red notice list na ng Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Okay. So ayan mga kababayan sabi ni Harry Roque, bagamat walang confirmation doon sa webpage ng ICC, sabi ni Harry Roque, kinakailangan paniwalaan etong si Boyeng Remulla. So yung mga DDS dyan na nagsasabi na fake news kumbaga baka patibong yun eh. Sige, sabihin nyo fake news, sabihin nyo na sinungaling, sabihin nyo na nag-iimbento, pero para kay Harry Roque, dapat paniwalaan si Remulla. Bakit? Ito, pakinggan nyo kung bakit. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli kaagad. At kaya ko po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion dun sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong na galing sa ICC, baka luka na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan
sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisikreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan na pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang Okay. So yan mga kababayan hindi porke wala po sa webpage ng ICC at hindi porke ina-announce ng ICC o hindi pa ina-announce na may warrant of arrest, wala pa pong warrant of arrest. Sabi ni Harry Roque, yan ang style ng ICC, sinisikreto para hindi makatakas yung huhulihin nila. Ganun yung nangyari kay Digong Duterte. Ganun yung nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung alam nila na talagang meron, kasi nagbase sila sa website wala doon. Sa Interpol, walang notice. Di, kampante sila, bumalik si Tatay Digong dito. Pero kung alam nila na meron na talaga palang warrant of arrest, hindi na sana bumalik si Tatay Digong from Hong Kong pabalik sa Pilipinas kasi talagang inabangan na siya rito sa Pilipinas. So ngayon, eto si Bato de la Rosa. Sabi ni Remulla, meron na. Pero sa webpage, wala. Sa Interpol, wala. So ngayon, yung mga DDS, tuwan-tuwa. Sabi nila, fake news si Remulla. Hindi totoo yan. Wala naman pala. Niloloko mo lang kami, Remulla Pero iba yung dating kay, iba yung dating kay Harry Roque. Kasi nga, nadalaan na siya. Tinanong pala siya ni Medjaldea, ni ES, Executive Secretary ni Digong. Ano ba, meron na bang warrant of arrest? Kasi kumalat na yung chismis wala po. Pagdating dito, hinuli. Meron na pala. So ngayon, baka ganun din yung sitwasyon. Sinasabi ng ICC wala, pero ang totoo meron. At bibiglain na lang nila si Bato de la Rosa, huli ka. Ito yung warrant of arrest mo. Pwedeng ganun. Kaya doon sa mga nagsasabi na fake news si Boying Remulla, wag po kayong magpakampante. Makinig kayo kay Harry Roque paminsan-minsan. Alam ko marami ng DDS na galit kay kaya Harry Roque kasi sinasabi nila ginagamit lang si Duterte para manatili siya dyan sa dahig. Pero parang tama parang tama yung sinasabi ni Harry Roque. Na baka maulit yung nangyari kay Tatay Digong nila na akala nila wala pero ang totoo talaga meron. Lang yan, utakan lang yan. Utakan lang yan Ngayon kung maniniwala si Bato de la Rosa na wala pa kasi wala sa webpage, bahala siya. Pero may balita ako hindi na po makontak yung number ni Bato de la Rosa. Hindi na po siya makontak. Malamang nagtatago na ito. At sa Senado mismo, sabi ni Tito Sen, Senate President, kapag si Bato de la Rosa nasa loob ng Senado, hindi nila papayagan na damputin si Bato de la Rosa. Pero kapag nasa labas na si Bato de la Rosa ng Senado, ilabas na sila doon. Wala na silang magagawa. Pero hanggat nasa loob si Bato de la Rosa ng Senado, hindi nila pwedeng isurrender si Bato de la Rosa. Ang tanong ko lang, ano ba yon? Hanggang kailan yon? Hanggang may session? Working hours ba ng Senate? O kahit gabi na, kahit walang trabaho itong Senado, nandun si Bato de la Rosa, hindi pa rin papayagang mahuli ng Senate, itong si Bato de la Rosa? Yun lang yung tanong ko. O kapag may session lang, working hours,
hindi siya pwede ibigay. Hindi pwede surrender. Paano pagtapos na yung trabaho? Hanggang nasa loob ba siya nung building ng Senate kahit wala ng trabaho, hindi pa rin siya pwedeng ipadampot o isurrender dahil nasa loob siya ng Senado? Yun yung mga katanungan ko dyan. Di ba? So, sabi naman ni Bato de la Rosa magwiwig siya para hindi siya makilala. Magwig ka na. Magwig ka na, Mr. Bato de la Rosa, para hindi ka makilala. Ha? So, ilan po muna mga kababayan ng ating update. So, ayun yung tanong, fake news ba? Ito si Remulla? O hindi lang agad binubulgar ng ICC? Yung totoong meron na ngang warrant o pares laban kay Bato de la Rosa para hindi makatakas etong kanilang gustong hulihin. Ayan ang abangan natin sa mga susunod na araw. Pero sa tamang duda, tamang hinala ni Harry Roque, mukha ngang meron na. At dapat paniwalaan itong si Boying Remulla na meron na ngang warrant o pares laban kay Bato de la Rosa. Kaya mga kababayan, sige nga po, comment nyo nga po kung naniniwala kayo na meron na. At comment nyo nga kung wala pa. Ako sa tingin ko, naniniwala ako kay Harry Roque, meron na. Pero hindi pa lang ipinapublish ng ICC. Kasi nga, baka tumakbo. Baka magtago sa ilalim ng lupa. Kaya okay sana kung si Tory yung manghuhuli. Talagang heartbeat device niya yan. Kung iba, ewan ko kung merong ganong klaseng diskarte para mahuli yung mga nagtatago. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Sa mga oras na ito ay wala pa po yung bagyo. At doon po sa bandang Bicol region, doon po binabayo na ang ating mga kababayan doon. At dito po sa bandang Metro Manila, dito po sa Central Luzon, ay tahimik pa po. So ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na na talagang dinadaanan ng bagyo sa mga oras na ito. Hanggang bukas, hanggang sa Lunes, pagdasal po natin sila, pagdasal po natin ang ating bansa na magmilagro ang Panginoon, lusawin niya yung bagyo na yan, at o kaya ilihis, papuntahin sa China. Doon sa China. Sa China papuntahin, doon sa West Philippine Sea, doon sa barko ng ng water cannon, doon sa ating mga barko ng Pilipino. Doon papuntahin para lumayo yung mga barko ng China. Alright, so ingat po tayong lahat at wag po natin kalimutan manalangin sa ating Panginoon. Wala po imposible sa Diyos. Kaya wag po tayong makakalimot na tumawag sa Kanya. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.